So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, medyo alarming po kasi itong nababalitaan natin na ang totoong rason daw po pala kung bakit gustong i-delay na naman ni Chis Escudero yung impeachment trial ni Sara Duterte from July 29 to August 4. Kasi meron daw pong kuntsabahan na nangyayari sa Senate at saka sa Supreme Court para i-dismiss ng tuluyan yung kaso ni Sara sa impeachment court. Okay. So alam naman po natin kung bakit alarming ito. Kasi alam naman po natin na halos lahat po ng mga Associate Chief Justice po natin sa Supreme Court appointee po ni Digong. Okay. Ito ang pag-usapan ngayon natin to para makuha natin yung konteksto ng topic natin. So una sa lahat mga streetwise, may mga panawagan na po talaga na pinagre-resign po si Chis Escudero bilang presiding officer. Siyempre, kapag nag-resign po siya bilang presiding officer, kasama na po dito yung pag-iisa ni President. Di ba? Sabi dito, so unfair. Chis Escudero shrugs off call to quit as impeachment trial presiding officer. Sabi dito, Chis Escudero on Wednesday dismissed mounting calls from student leader urging him to step down as the presiding officer of the impeachment court amid criticism that he has deliberately delayed the trial of Vice President Sara Duterte. So, I do not consider it is necessary, nor do I consider it fair. Sabi nga ni Quezon. Escudero said in a statement responding to a letter sent by youth group Samahang Progresibong Kabataan calling him to recuse himself from the impeachment proceedings. So, ito kasi bali-balita ngayon Kaya daw po August 4 ang gusto ni Chis kasi daw po, hinihintay daw po dito yung desisyon ng Korte Suprema na i-dismiss po yung kaso ni Sara sa impeachment trial. Kasi alam naman po natin na nag-file po ng certiorari yung mga abogado ni Sara para i-dismiss niya daw po yung kaso. So ngayon, kaya daw po dinilig ni Chis kasi bago mag-August 4, doon na raw po lalabas yung desisyon ng Supreme Court at dismiss daw po yun. So, nagpo-proseso na po kasi yung kaso kasi alam naman po natin na sumagot na nga po yung House at sumagot na rin po yung Senate doon po sa Supreme Court. So ngayon mga ka-streetwise, actually may mga nakita po tayong ibang statement dito, Ito galing ito kay sa isang abogado to kay Attorney Del Rosario, So sabi dito, okay, sabi dito, Reyes Del Rosario once against unverified claims about Supreme Court ruling on VP impeachment. Okay. So, actually kung nakalat talaga tong balita na to, alam ko nagpakalat ata dito si Vladcaster ata nagpakalat nito. Pero unverified naman ito, Sabi dito, one post he cited claimed that Supreme Court justice appointed by former President Rodrigo Duterte will strike down the impeachment of Vice President Sara and preempt her trial by the Senate. So ito nga yun mga kababayan yung sinasabi nga natin. It further claimed that this way why the Senate had delayed the proceedings. So ito yung sinasabi ko nga kanina. Na sinasadya pong i-delay ni Chis yung impeachment trial kasi po papasok na nga po yung desisyon ng Korte Suprema dismiss po yung kaso bago mag-August 4. So wala nang trial. So, ang tanong ngayon natin dito, kaya bang gawin ng mga appointee ni Digong na Associate Chief Justice na i-delay yung or i-dismiss yung kaso nang walang trial? Di ba? Gagawin nila yon para kay Sara? May continue natin sabi dito Del Rosario said he trusts the Supreme Court to adhere the Constitution and the rule of law and one of the adverse effects on believing unfounded claims. Questioning the integrity of the justice based on rumors undermines the various institutions that are designed to safeguard our democracy. Actually, kasi makababayan August 4, So, saan nila nakuha yung August 4? Doon ako medyo nagtataka. And by the way, mga kababayan, nakakuha po tayo ng text message dyan Ano ba yun? Nakakuha tayo ng message dyan Ito yun. Ito yan. Ito message sa akin to sa cellphone. Ito yung kwento Okay. Ipaabot sa taong bayan, may mga impormasyon ang Korte Suprema ay magdideklara na hindi konstitusyonal ang impeachment case laban kay Sara Duterte.
So, bukod po sa mga Facebook post, may kumakalat din po itong text message po sa Viber na ganito, no? Sabi dito, no, umano'y pangungunahan ito ng 12 justices ng Korte Suprema na itinalaga ni dating Pangulong Duterte. Ponente raw ng desisyon si Justice Marvic Leonen na itinalaga ni Pinoy. Marahil para bigyan ng kunwari na kredibilidad sa mata ng mga dilawan o oposisyon. Okay. So kasi mga kababayan, no, yung ponente po kasi, alam ko po, yung trabaho po ng ponente, siya po yung tagasulat po ng desisyon. Tagasulat lang po siya. Pero yung nag-decide po dito, yung 12 justices nga po ng Supreme Court. Okay. So medyo, medyo creative yung medyo creative yung gumawa ng ano na to, ng balitan to, Sabi dito, kung maaari ito ay maantala o tuluyang mapipigilan ang pagsisimula ng impeachment trial na nakatakda kaagad pagkatapos ng SONA. Mahinala rin ito ay dahilan, no, kung bakit sina Escudero at Joel Villanueva ay nagnanais na ipagpaliban ng trial hanggang Agosto 4 upang bigyang panahon ang Korte Suprema na mailabas ang desisyon. Yan. So at least we get the point, mga kababayan, kung ano sinasabi natin dito. So ngayon, tingnan ngayon natin to, kung sino-sino ba yung mga appointee ni Digong dito. Okay? So buti na lang merong Wikipedia, no? Madaling hanapin. So wait lang, hanapin natin dito. Okay, yan, ito. Yan. Okay, lakihan natin nila para mabasa nyo kaagad. Okay. Yan. So ito nga po, no, yung listahan ng mga associate justice ng Supreme Court na nagdidesisyon ngayon kung itutuloy ba yung impeachment trial ni Sara. Okay? Alam naman po natin, no, na ito po ay nagsimula po ito doon po sa pag-file nga po ng certiorari ng mga abogado ni Sara na i-dismiss na po yung kaso. Kasi nga daw po, meron daw po ito paglabag sa 1-year ban ng impeachment. Okay, so ngayon tingnan ngayon natin to, okay, wait. Yan, ito. So ngayon, ito po yung listahan po ng Associate Chief Justice po natin. So unang-una po, yung pinakakilala po natin si Leonen. So siya po ay appointee pa ni Pinoy. Tagal na pala nito, no? November 11, 2012 pa. Okay. So ito na yun, di ba? So si Leonen. So ngayon, nag-iisa din na lang po siya na appointee ni Pinoy sa Supreme Court. Ngayon, halos lahat po dito appointee na po ni Digong. So si Kagiwa, ito appointee pa ni ano to, Ito appointee pa rin. Kita mo, mali kaagad yung bali-balita, no? Kasi ito, no, Alfredo Benjamin Kagiwa, appointee pa rin po ni Pinoy ito. January 22, 2016. So si Pinoy pa presidente nito. So dalawa sila. O mas kilala lang po kasi talaga si Leonen kasi po anti-Marcos po si Leonen. No? So ngayon, meron ng dalawa na appointee ni Pinoy pala. O mali yung chismis, Mali balita. Sabi dito, no, Ramon Paul Hernando. So ito, appointee ni Digong. August 27, 2018. So si Ami Lazaro Javier, 2019, kay Digong din ito. Si Henry Jean Paul Inting, 2019, kay Digong din. Puro kay Digong talaga pala. Rodel Salameda, 2019. Samuel Gerland, 2020. So kay Digong pa rin. So ilang kay Digong dito? Pang ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 5 na. O pang-6 to si Lopez, pang-7 si Jumapo, pang-8 si Marquez, pang-9 si Antonio Co. Tapos yung pinakabago ngayon, so Raul Villanueva 2025. So ibig sabihin, po dito yung appointee ni Digong. Isa yung appointee ni PBBM, dalawa yung appointee ni Pinoy. Okay. So ito ngayon ang lumalabas ngayon, no, na nagdidesisyon ngayon. Sila yung mga judges na sinasabi nagdidesisyon ngayon para po, what we call this, desisyonan nga po yung certiorari po ni Sara Duterte. Well, ngayon, ano bang masasabi ko dito, no? Una sa lahat, kailangan natin maging vigilant. Una sa lahat. So, maglagay po tayo ng puwang, paano nga kung totoo yung balita? Paano nga kung totoo yung balita? Na posibleng lutuin nga po sa Supreme Court yung impeachment trial ni Sara. So, dapat meron na po tayong plano kung ano bang gagawin natin.
So ako po, masasabi ko nga po dito, pag ginawa po nila ito, so ano tayo? EDSA forthwith po tayo. Oh, ikalsada na po natin ito kung bababuin na po ng mga Supreme Court Justices natin yung sistema nga po natin ng konstitusyon. So ngayon, kung tatanungin nyo nga po ako kung naniniwala ba ako dito, meron pa rin po akong doubt na posibleng hindi. Baka may gumawa lang ng balita na to para po ma-pressure po yung mga Supreme Court judges po natin na gawin nila yung tama. Well, para sa akin, sige, abangan na lang po natin to, no? Pero kayo mga ka-street choice, kayo po ba? Gusto ko po malaman po yung opinion nyo nga po dito. So kayo ba, pabor ba? Naniniwala ba kayo? Sorry. Kayo ba naniniwala ba kayo? Dito nga po sa bali-balita na posible nga pong lutuin ng mga Supreme Court judges po natin yung impeachment trial ni Sara. Especially nga po na yung numbers, halos lahat pala appointee po ni Digong. Diba? Siyam sa 12, kasi 12 sila eh. So, sa 12 Associate Chief Justice po natin, sa 12, yung siyam appointee ni Digong. 2 kay Pinoy, isa kay PBBM. So, kung numbers may pag-uusapan natin, talagang, di ba? Kung ma-impluwensyahan po yung mga judges po na to, ng kanila political affiliations. Pero by the way, dapat po kasi talaga, ang mga judges po natin non-partisan dapat sila. Dapat maalala ng mga judges po natin na kaya sila nandyan kasi po sila po ay non-partisan. Apolitical po sila. Wala silang dapat kinakampihan. Dapat ng kampihan lang nila dito is yung kung ano ang nakasulat sa konstitusyon. Diba? So, medyo abangan natin, no? And actually, mga ka-streetwise, no? Ang alam ko, dapat nung July 22, dapat may rally po sa harap ng Supreme Court. Yun nga lang po, hindi po natuloy. So, yung rally po na yon, ito po nga ay regarding nga po dito po sa, yan nga po na yan, sa balita po na yan. So, syempre, hindi po natuloy yung rally po na yan. Pagkakaalam ko, ewan ko lang kung natuloy sila, kasi may invitation sa akin eh. Pero hindi ko lang po alam kung natuloy po sila kasi nga, ang lakas ng ulan doon. So, Supreme Court pa naman. Open area pa naman yung sa labas. Diba? So, yun o. So, pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.